Madaling araw ng December 14, 2025 sa isang tahimik na residential area sa Aguas Lindas de Goiás, Brazil, biglang umugong ang desperadong sigaw ng isang babae mula sa loob ng isang bahay. Mga sigaw ng takot at paghingi ng saklolo ang narinig ng ilang residente sa paligid. Ang babaeng iyon ay si Larissa at ayon sa investigasyon, ang taong umano'y pumasok sa kanyang bahay noong gabing iyon ay hindi isang estranghero, kundi sarili niyang tiyuhin. Si Larissa Consecao de Amaral ay 29 years old lamang na mangyari ang isang trahedya. Tubong Bahia, Brazil, inilarawan siya ng mga nakakilala bilang mabait, masayahin at masipag na babae. Matapos siya mag-asawa at magkaroon ng anak, lumipat siya sa Aguas Lindas de Goiás, isang lungsod na matatagpuan malapit sa Distrito Federal ng Brazil. Doon niya sinimulang buuin ang kanyang buhay, kasama ang kanyang asawa at kanilang anak na 7 taong gulang noong panahong iyon. Sa paglipas ng panahon, naging maayos ang pamumuhay ni Larissa sa lungsod. Nagtrabaho siya bilang attendant sa isang bar at restaurant at kilala siya bilang responsable at palakaibigan sa trabaho. Bukod sa kanyang anak at asawa, napakalapit din ni Larissa sa ilan niyang kamag-anak na nakatira rin sa lugar. Partikular na malapit siya sa kanyang tiyahin na si Aderita at sa anak nitong si Joao Paulo. Ayon sa pamilya, halos parang mag-ina na ang turingan ni Larissa at Aderita. Madalas sila magkasama sa pamimili, sa mga gawaing bahay at sa pang-araw-araw na buhay. Wala raw halos taong may masamang masasabi kay Larissa. Kilala siya bilang tahimik ngunit mabuting tao na madaling pakisamahan. At kabilang sa mga taong maayos din niya pinakikitunguhan ay ang asawa ng kanyang tiyahin. Isang 33 years old na lalaki na si Joselmir Miranda Silva na mas kilala sa palayaw na Buyo. 7 taon ng kasal si Buyo kay Aderita at sa panlabas na tingin, tila normal lamang ang relasyon nito sa pamilya. Nakikisalamuha siya sa mga gatherings at minsan ay nakikipag-inuman kasama ang mga kamag-anak sa bahay. Ngunit ayon sa ilang pamilya, may mga ugali si Buyo na matagal na nilang ikinababahala. Ayon kay Joao Paulo, anak ni Aderita, isa umanong tahimik at reclusive na tao si Buyo. Madalas lamang itong nakakulong sa kwarto at umiinom ng alak. Bihira raw itong makipag-usap sa ibang tao sa bahay, dahilan upang unti-unting magduda si Joao Paulo sa ilang kilos nito. Sa katunayan, pinapayuhan pa raw niya noon ang kanyang ina na hiwalayan si Buyo. Isa pa sa mga bagay na hindi gusto ng pamilya tungkol sa kanya ay ang matinding hilig nito sa mga armas. Ayon sa mga ulat, gumagawa umano siya ng improvised na armas na ginagamit niya sa pangangaso. Madalas din daw siyang nasa kagubatan upang manghuli ng maliliit na hayop. Sa kabila nito, nananatiling maayos ang pakikitungo ni Larissa sa kanya. Tulad ng kanyang pakikitungo sa ibang tao, magalang at mabait din siya kay Buyo. Wala umanong mapansing kakaibang kilos ang pamilya sa pagitan nilang dalawa. Nagkikita lamang sila paminsan-minsan at normal lamang ang kanilang interaksyon bilang magtiyuhin. Minsan pa nga raw ay nagbibiro si Larissa at nagpapabili ng beer kay Buyo kapag magkakasama sila. Kaya naman walang sinman sa pamilya ang naghinalang may mas malalim o mas mapanganib na iniisip ang lalaki. Ngunit ilang sandali bago nangyari ang trahedya, nagbago ang sitwasyon sa buhay ni Larissa. Naghiwalay sila ng kanyang asawa. Hindi na isinapubliko ang dahilan ng kanilang separation, ngunit ayon sa mga ulat, naging maayos at mutual naman ang kanilang paghiwalay. Tahimik na umalis ang asawa niya sa bahay habang si Larissa ay nanatiling nakatira kasama ang kanilang 7 taong gulang na anak sa bahay sa Jardín Recanto. Matapos ang hiwalayan, ipinagpatuloy lamang ni Larissa ang kanyang normal na routine. Nagtrabaho siya ng mas mabuti at tinagdagan pa ang kanyang working hours. Ang dahilan kung bakit halos araw-araw ng overtime si Larissa noong mga panahong iyon ay dahil gusto niyang makapag-ipon.
Plano niyang makauwi sa Bahia kasama ang kanyang tiyahi na si Aderita upang doon ipagdiwang ang pagtatapos ng taon kasama ang kanilang pamilya. Magkasama pa nilang pinaplano ang biyahe para sa unang bahagi ng January. Sa panlabas na tingin, tila maayos na muling bumabangon si Larissa matapos ang kanyang paghiwalay. Nakilala na rin niya ang ibang tao at nagsisimula muling buksan ang sarili sa posibilidad ng bagong relasyon. Ngunit madaling araw ng linggo, December 14, 2025, may isang taong tuluyang sumira sa lahat ng kanyang plano at pangarap. Ayon sa investigasyon, matagal na palang may lihim na obsesyon si Buyo kay Larissa, isang mapanganib at hindi normal na obsesyon na hindi napansin ng pamilya. At habang hindi siya pinapansin ni Larissa, unti-unti umanong napalitan ng galit ang kanyang nararamdaman. Noong araw na iyon, buong maghapon umanong umiinom si Buyo sa iba't ibang lugar sa lungsod kasamang ilang kamag-anak, kaibigan at kakilala. Samantala si Larissa naman ay nagkaroon ng romantic date kasama ang isang lalaking nakilala niya online. Nag-dinner sila, uminom ng wine at matapos ang gabi ay umalis na rin ang lalaki. Malagang detalye rin na wala sa bahay ang 7 taong gulang na anak niya noong gabing iyon. Hindi malinaw kung nasa ama nito ang bata o nasa ibang kamag-anak. Ngunit ayon sa reports, mag-isa lamang si Larissa sa loob ng bahay ng mga oras na iyon. Bandang 4:30 na madaling araw, umalis si Buyo sa bar kung saan siya umiinom. At mula roon, naglakad siya papunta sa bahay ni Larissa. Dahil nakalock ang gate, umikot siya sa gilid ng bahay. Nakuha pa ito ng mga security camera sa lugar. Bandang 4:55 AM, gumamit muna siya ng mga piraso ng kahoy mula sa bakod upang makaakyat sa mataas na pader ng bahay. At sa oras na makapasok siya sa loob, doon nagsimula ang bangungot. Isa sa pinaka-nakakabigat na bahagi ng kasong ito ay ang audio recordings mula sa security cameras ng bahay. Sa recordings na iyon, maririnig ang desperadong pagsigaw ni Larissa habang sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa, humihingi ng tulong at tinatawag pa ang kanyang tiyuhin sa palayaw nitong Buyo. Ayon sa mga nakarinig ng audio, ramdam ang matinding takot at desperasyon sa kanyang mga sigaw. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bigla na lamang tumahimik ang lahat. Isang katahimikan na para sa marami ay mas nakakilabot kaysa sa mismong mga sigaw. Dahil ipinapahiwatig nito ang sandaling tuluyan ng nawalan ng laban si Larissa. Dahil sa paggalang sa biktima at sa kanyang pamilya, hindi na isinapubliko ang lahat ng detalye ng nangyari sa loob ng bahay. Ngunit ayon sa mga otoridad, malinaw na matinding karahasan ang naganap. Habang pilit na lumalaban para sa kanyang buhay, nagawa pa umano ni Larissa na kunin ang kanyang cellphone at paulit-ulit na tawagan ang kanyang tiyahi na si Aderita. Ngunit dahil madaling araw na, mahimbing na natutulog ang babae at hindi niya narinig ang mga tawag ng pamangkin. Makalipas ang halos 3 oras matapos siyang pumasok sa bahay, muling nakita sa CCTV si Buyo habang tumatakas palabas ng property. Muli siyang tumalon sa pader upang umalis, ngunit may isang detalyeng napansin sa footage. May isang nakapulupot na tela sa kanyang braso, isang indikasyon na posibleng nasugatan siya habang pilit na lumalaban si Larissa upang ipagtanggol ang sarili. Ayon sa timeline ng investigasyon, pumasok siya sa bahay bago mag 5 AM at lumabas bandang alas 7 ng umaga. Halos 3 oras. 3 oras na naiwan si Larissa sa loob ng bahay kasama ang lalaking matagal na palang may madilim na obsesyon sa kanya. At pagsikat ng araw sa Aguas Lindas de Goyas, hindi pa alam ng pamilya na ang babaeng naghahanda lamang sana para sa bagong simula ng kanyang buhay ay hindi na nila muling makakausap ng buhay. Kinabukasan ng umaga, nagising ang tiyahin ni Larissa na si Aderita at agad napansin ang sunod-sunod na missed calls mula sa kanyang pamangkin. Na makita niya ang dami ng tawag na ginawa, madaling araw pa lamang, agad siyang kinabahan. Tinangka niyang tawagan pabalik si Larissa, ngunit walang sumasagot. Noong una, inisip ng pamilya na baka abala lamang siya, ngunit may isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Hindi ugali ni Larissa na mawalan ng contact sa pamilya ng ganoong katagal.
Palagi siyang nagbibigay ng updates at madalas kausap ang kanyang mga kamag-anak. Kaya habang tumatagal ang oras, unti-unting lumalakas ang kutob nilang may masamang nangyari. Bandang umaga, pumunta sina Aderita at ang pinsan ni Larissa sa bahay nito upang tignan siya. Ngunit walang sumasagot sa gate. Nakalak din ang bahay. Dahil wala silang magawa noon, bumalik muna sila sa kanilang bahay habang patuloy na sinusubukang tawagan si Larissa. Ngunit kalaunan, dumidiretso na lamang sa voicemail ang kanyang cellphone. Lalong tumindi ang pag-aalala ng pamilya. Para sa kanila, hindi normal na paulit-ulit tumawag si Larissa bandang alas 5 na madaling araw, maliban na lamang kung may emergency o may masamang nangyayari. At pagsapit ng bandang alas 4 ng hapon, nakakuha si Aderita ng duplicate key ng bahay ni Larissa at muli silang bumalik doon. Tumalon sa bakod ang pinsan ni Larissa upang mabuksan ang pinto mula sa loob. At pagpasok nila sa bahay, bumulaga sa kanila ang pinakamasakit at pinakanakakilabot na eksenang makikita nila sa buong buhay nila. Pulang likido, maraming pulang likido sa sahig ng bahay at sa loob ng kwarto nakandusay si Larissa sa kama. Halos hindi na umano siya makilala. Ayon sa reports, wala siyang saplot at kitang-kita ang matinding pinsala sa kanyang labi. Namamaga ng husto ang kanyang muka. May mga bakas ng kagat at mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa kabila ng matinding shock at takot, nagawa pa ring tumawag ni Aderita sa pulisya. Pagdating ng mga otoridad sa bahay, agad nilang kinumpirma na wala na si Larissa. Maging ang mga investigators ay labis na nabigla sa crime scene. Ayon sa kanila, makikita sa kondisyon ng bahay at labi ng biktima ang matinding karahasang naganap. May mga hibla rin umano ng buhok ni Larissa na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng bahay. Palatandaan ng desperado niyang pakikipaglaban para mabuhay. Agad na sinimula ng pulisya ang investigasyon. Inilarawan nila ang eksena bilang isang matindi at misteryosong crime scene. Habang iniinspeksyon ang bahay, nakakita ang forensic team ng 2 wine glass, isang bote ng inumin at mga dome wrappers. Sa simula, hindi inalis ng mga investigators ang posibilidad ng konektado ang mga ito sa krimen, ngunit matapos ang mas malalim na pagsusuri, lumabas na ginamit ang mga iyon bago pa naganap ang pag-atake. Nagpapatunay ito na may kasama si Larissa sa bahay bago nangyari ang trahedya. Habang hinihintay pa ang official forensic reports, isang mahalagang impormasyon ang ibinigay mismo ni Aderita sa mga pulis. Ayon sa kanya, madaling araw ng araw ding iyon, narinig niya ang kanyang asawa na si Jocelyn habang may kausap sa telepono. Ang tinatawagan nito ay isang kaibigan na kilala sa palayaw na Shimbina. Tumagal umano ng halos 8 minuto ang kanilang pag-uusap. At ayon kay Aderita, sa maikling usapan na iyon, inamin ni Jocelyn na may nagawa siyang malaking pagkakamali. Agad itong ipinasa ni Aderita sa mga investigators nang suriin ng pulisya ang phone records matapos makakuha ng authorization para sa phone data na kumpirma nila ang detalye ng tawag. At mula noon, unti-unting nabuo ang mas nakakagimbal na katotohanan. Hindi estranghero ang responsable sa matinding krimen, kundi mismong ang tiyuhin ni Larissa. Agad na nagsimula ng paghahanap laban kay Jocelyn na itinuring ng fugitive ng mga otoridad. Humingi ang pulisya ng preventive arrest warrant laban sa kanya at agad itong inaprubahan ng korte. Kasabay nito inilabas ng civil police ng Goyas kanyang larawan sa social media at mga television channels upang makahingi ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Hinimok din nila ang publiko na magsumbong ng anonymous sa pamamagitan ng emergency numbers 197 at 190. At habang patuloy ang paghahanap sa suspect, lumabas naman ang official autopsy report ni Larissa. At ayon sa mga findings, mas malala pa pala ang sinapit niya kesa sa unang inakala ng mga investigators. Ayon sa official autopsy report, matindi ang dinanas si Larissa bago siya mawala. Napag-alaman na paulit-ulit siyang inatake hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng laban. Batay sa findings ng mga forensic experts, ang sanhi ng kanyang pagkasawi ay compression sa kanyang airways o hirap sa paghinga.
kasabay na matitinding pinsala sa muka at ulo. Bukod dito, may mga bakas din ng kagat sa kanyang labi at ayon pa sa ulat, may mga natagpuang injury sa kanyang pribadong bahagi. Isang indikasyon na posibleng nagkaroon ng sapilitang pang-aabuso bago siya mawalan ng buhay. Isa rin sa pinakamabigat na ebidensya sa kaso ay ang audio recording mula sa CCTV ng bahay. Habang mas marami pang detalye ang lumalabas tungkol sa krimen, mas lalo namang nadurog ang pamilya ni Larissa. Sa mga interviews, hindi nila maitago ang matinding galit at sakit na kanilang nararamdaman. Paulit-ulit nilang hiniling sa mga otoridad na mahanap agad ang suspect na noon ay patuloy pa ring nagtatago. Samantala, nagpapatuloy ang malawakang paghahanap laban kay Jocelmire o Buyo, ngunit sa loob na mahigit 15 days, nanatili siyang fugitive. Sa buong panahong iyon, takot ang bumalot hindi lamang sa pamilya ni Larissa kundi maging sa maraming residente ng lungsod. Marami ang nangangambang baka muling may mapasok na bahay habang malaya pa ang isang lalaking itinuturing nilang mapanganib at marahas. Hanggang sa dumating ang December 31, 2025, ilang oras bago salubungin ng Brazil ang bagong taon, isang panibagong insidente ang naganap. Ayon sa reports, sinubukan umanong pasukin ni Jocelmire o Buyo ang bahay ng isa pang babae sa lungsod. Ngunit dahil matagal nang kumakalat sa social media at telebisyon ang kanyang muka, agad siyang nakilala ng babae bilang ang tiyuhing responsable sa pagkasawi ni Larissa. Nagawa ng babae na makatakas at makahingi ng tulong. Agad namang rumisponde ang Specialized Police Unit ng Military Police na nakilala bilang CPE. Isa sa mga pinakakinatatakutang anti-crime unit sa Goiás. Sinimulan nila ang operasyon upang hanapin si Jocelmire. Pagdating sa lugar na itinuro ng babae, natagpuan umano nila ang suspect at sinusubukang kumbinsihin itong sumuko. Ngunit sa halip na magpahuli, tumakas umano siya papunta sa masukal na bahagi ng lugar habang may dalang armas. Sinundan siya ng mga pulis sa kagubatan at ayon sa official reports, nang bigyan siya ng order na sumuko, nagsimula siya magpagpalitan ng putok sa mga otoridad. Sa gitna ng engkwentro, tinamaan si Jocelmire ng ilang beses. Wala namang nasugatang police officer sa insidente. Tangi ang suspect lamang ang nagtamo na matitinding sugat. May kumalat pang video kung saan nakikitang mabilis siyang isinakay ng mga pulis sa stretcher upang dalhin sa ospital. Ngunit pagdating niya sa emergency unit, idineklara rin ang kanyang pagkasawi. Na-recover din ng mga otoridad ang armas na ginamit niya sa insidente. Nang mabalitaang wala na ang lalaking itinuturong responsable sa matinding nangyari kay Larissa, marami sa lungsod ang nagpahayag ng ginhawa at pagdiriwang. Malaki raw ang tiwala nila sa trabaho ng CPE at naniniwala silang natuldukan na rin sa wakas ang takot na bumabalot sa kanilang komunidad. Bagamat hindi na siya umabot sa paglilitis o formal conviction, para sa marami nagbayad na rin umano si Jocelmire sa krimeng ginawa niya laban sa sariling pamangkin. At kahit kamakailan lamang nangyari ang kaso, agad na itong itinuring na solved ng mga otoridad. Kasabay na matinding public reaction sa kaso ni Larissa, muling naging sentro ng diskusyon sa Brazil ang lumalalang kaso ng femicide. Ang kaso ni Larissa ay isa na namang mabigat na paalala na minsan ang pinakamapanganib na tao ay hindi laging estranghero, kundi iyong matagal nang nasa loob ng tahanan, tahimik na nagtatago ng isang mapanganib at madilim na obsesyon. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!